Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ang video na to, dito ko ituturo yung paggawa ng title block natin. Okay? Yung mga iba, baka hindi makasunod. So, unti-untiin ko or i-slow down ko na lang para mas masundan nyo later on. Okay? So, nandito na tayo ngayon sa start page niya. Ang gagawin lang natin is i-open nyo, for the first time na open nyo yung AutoCAD ninyo, i-open nyo tong new button na to or i-drag down nyo ito and then click nyo tong AutoCAD ISO.dwt. Yan yung default na drawing template ng ating AutoCAD. So click nyo yan. Pag click nyo yan, bubungad sa inyo itong drawing space ng AutoCAD natin. Okay? Itong AutoCAD natin meron siyang X and Y na space. Kumbaga flat lang siya. Okay? Dito dapat yan. So may home tab tayo dito. Okay? Dun sa title block natin, meron tayong A3 na title block. So yung size ng A3 natin is 420 by 297. So ang gagawin natin doon is i-rectangle natin siya. Click nyo tong rectangle na to and then click kahit saan and then hindi siya drag parang hindi siya drag and drop. So pag click nyo doon, wag nyo parang i-hold yung inyong kamay doon sa inyong mouse. Basta click nyo lang tapos i-drag nyo siyang ganon. And then kailangan nating i-key-in yung length niya. So yung length niya is 420. Yan, 420. Yan. So, nandito tayo ngayon sa 420. And then, para lumipat tayo sa kabila, i-click lang natin yung tab na key. Tab key. So, nag-lock na ng 420 yung object natin and then lumipat siya doon sa kabilang dimension. Okay? So, lagay natin 297 and then click enter. So, yan na yung ating A3 size na papel. Okay? From this A3 size na papel, kailangan natin mag-offset ng 10 mm. Okay, so i-offset natin siya. Itong button na yan, offset. And then, magtatanong siya ngayon kung ilan yung distance na i-offset mo. So, 10, di ba? 10. Click nyo lang yan. And then, click spacebar. From that, tatambad sa inyo itong offset na yan. Lalabas siya. Hindi pa siya final kasi hindi nyo pa na-click na left click yung ating dun sa ating object. So ang manner ng ng offsetting is kung saan mo siya ilalagay, kung saan mo ilalagay yung cursor mo, doon siya mag-offset. So in this time, since nasa loob yung ating offset, nasa loob yung ating border, dito sa loob mo siya i-click. So click mo yan, hindi pa siya tapos, and then spacebar. So tapos na yung ating command. So, meron na tayong borderline na 10 mm all throughout. Kaso, dito sa gilid na to, yan, is 20 mm yung distance niya. So, ang gagawin natin dyan, i-click natin tong line na yan, and then, i-explode natin siya. So, pagka-explode nyo yan, pwede na nating i-select isa-isa yung ating lines. Okay, so, pwede mo nang i-manipulate yung lines na yan isa-isa. Okay? So, from that, click natin to. Kailangan natin siyang i-move ng 20 mm papunta dito. Okay? So, beware lang kung hindi naka-on yung itong ortho mode nyo na to. Beware lang kasi pag click nyo yan and then you move anywhere, mag-iiba yung kanyang location. Okay? So, what we can do there is click natin tong line na to and then you move and then i-on nyo tong ortho mode na to. Kasi itong ortho mode na to is vertical and horizontal lang. Parang T-square saka triangle yung kanyang concept. So, click nyo yan para hindi kayo magkamali ng placement later on. Okay? From the papuntang right. Okay? Kasi pag papuntang left, dito siya mag-move. So, papunta natin siya ng right and then click natin yung 10 kasi may 10 na tayo kaninang offset and then move natin for another 10 para maging 20. 10. Then spacebar. Okay, so yan na yung ating
ah, isang borderline dito. Ngayon, anong gagawin natin dun sa excess na yan? Gagawin natin dyan is iti-trim natin. Itong button trim na yan. Trim, and then click here, click here. Ganun lang. Trim, click, click. Ganun lang. Okay? And then spacebar, tapos na yung ating command. So, nandyan na yung borderline natin. Okay? And then, pupunta naman tayo dito sa baba. Dito sa baba, may offset tayo ng 40. So, offset ulit tayo. Okay? And then, ilagay natin yung 40 na distance, spacebar, and then i-click natin sa loob. Then spacebar ulit. Yan na yung ating isang borderline dun sa title block. Okay? And then next is yung mga separator na mga lines dito sa kanyang title block. So ang gagawin natin ulit dyan is click natin tong isa na line diyan para hindi na kayo gumawa ng another line. Saka para mas accurate siya, i-offset nyo na lang din ulit ito. Click nyo yan, and then lagay nyo yung offset distance na 40. Since 40 na yung dati kanina, kahit na hindi na kayo maglagay ng offset distance nya, spacebar nyo na lang, and then click nyo sa loob. Okay, and then spacebar ulit para matapos yung ating command. From that, kailangan nating i-trim ito. So click yung trim, and then trim. So, meron na kayo nung lalagyanan lang logo ninyo. Okay? So, hindi ko lahat ituturo yung paggawa ng buong title block kasi yung mga iba pa ulit na lang yun, offset lang yun. Okay? Hanggang dito lang sa may Pangasinan State University, and then yung department, and then yung logo lang yung ituturo ko. So, from here, meron tayong distance na 75 papunta dito sa gitna. Okay, and then offset lang ulit natin yan, and then ngayon mapalitan na siya ng distance, so lagyan natin 75, spacebar, then click, and then spacebar ulit. Okay, yan na yung ating paglalagyan ng Pangasinan State University. Okay, and then here i-offset lang ulit natin yan kasi meron tayong 5 at saka 15 na distance dito. So from here, 5 mm yung ating distance para dun sa mga maliliit na letterings. Yan. And then, ulit. So, kung inuulit-ulit nyo lang yung mga commands na gagamitin ninyo, kahit hindi nyo na i-click dito. So, ang gagawin nyo na lang, spacebar. Kanina, offset yung last na ginamit natin, di ba? So, spacebar mo yan. So, magtatanong na lang siya ulit ng distance. So 15 space, and then click mo yung object mo, and then baba. Okay? So meron ulit tayong 5 mm dito sa baba, di ba? So ang gagawin lang natin, spacebar yan, i-close mo yan, and then offset ulit, paulit-ulit, di ba? So spacebar mo lang. And then palitan mo ng 5 yung distance niya, and then spacebar, click mo yung line, and then click mo dito sa loob, and then spacebar. So naulit-ulit lang. So ganun lang yung yung paggawa ng nung lines na ganyan. Paulit-ulit lang siya. Okay, so anong gagawin natin dito sa may part na dito kasi hindi naman natin kailangan yung mga excess na lines na yan. Gagawin natin is i-trim natin siya. Click, click, click. Na-trim na siya. Okay? Now I will teach you yung paano siya maglagay ng picture. So punta kayo dito sa insert tab na yan, and then click nyo yung attach, and tatambad sa inyo itong window na to. Ngayon, hindi magiging parehas yung window nyo dun sa window ko. So kung saan nyo sinave yung PSU logo ninyo, dun nyo siya hanapin nyo siya dito. Okay? So sa akin kasi naka-set up na dito sa PSU logo na to. So i-click ko na lang yan yung PSU logo natin, and then i-open ko na lang. So I advise you to use yung PNG na file natin kasi mas maganda yung printing niya later on. Saka pag JPEG kasi may something na lumalabas dun sa printing kung minsan hindi siya maganda, and then nagiging yung puti niya kung minsan hindi parehas dun sa papel, makikita yun. Okay? So eto kasi naka-blank na yung background niya, transparent na. So open natin yan. Pag open nyo yan, may lalabas ulit na
window, okay lang nyo, okay nyo lang yan, wala namang problema yan. Okay, from here tatambad sa inyo ito kung hindi ko pa siya kiniklik kung saan yung lugar niya. So tatambad sa inyo yan yung kalaki, gaano kalaki yung logo ninyo, kasi yung mga pictures natin kung minsan di ba by pixel siya, dito sa AutoCAD kasi by millimeters. So isipin natin kung yung drawing yung yung size ng picture mo is 400 by 400 pixel, ibig sabihin 400 mm by 400 mm din yung ka conversion nun in AutoCAD. Okay, so ibig sabihin itong size nito is nasa sabi natin nasa 420 kasi to, di ba? So at least mga nasa 750 or 750 pixel yung picture. Okay lang din yan kasi rescale naman natin siya. So click nyo yan dyan, and then wag nyo masyadong i-drag na malaki, kasi i-drag na pag ganon o na malaki kasi lumalaki din yung picture, nag-i-scale yan. Kung nakita nyo, hindi nyo siya makita. So dito lang sa maliit dyan. Okay, so yan yung picture, laki, di ba? Okay, pero pwede pa rin yun naman ninyong i-drag yan. Okay, eto. So yan yung isang problema. Gusto ko makita niyo yung problema. Tingnan mo, hindi siya madrag na napapaliit. Okay, bakit? Kasi naka auto mode tayo. Itong auto mode na yan, naka auto mode yan. Pag nakaganyan yan, hindi mo siya mariresize kasi ang resizing niyan is pababang ganon, lumiliit. Yung auto mode kasi yung horizontal at saka vertical lang yung niya, yung sinusunod niya. So i-off nyo to, and then i-rescale down niyo siya. Kung nakita nyo, may line na siyang ganon. So rescale down yan. So nare-rescale down na siya. Okay, so scale down pa ulit. Okay, and then kung kasya na siya, ang gagawin natin is punta kayo dun sa home tab, i-move natin siya. Move, click move, select kung saan mo siya gustong kunin dito sa baba, and then ipi-place natin siya dito sa may box na yan. Yan, so malaki pa rin siya, so i-rescale nyo down nyo lang siyang ganyan. So sakto siya dun sa dun sa ating line. Pero kung gusto nyong hindi sakto, mas maliit pa ng konti, pwede pa rin yun yung paliitin na ganun. And then i-move nyo na lang siya later on. Punta kayo dun sa home tab, move, and then pwede nyong kunin yung center niya dito, click, i-recenter nyo na lang siya ganyan. Okay, tanong, sir, bakit yung logo ko merong black dun sa sa na background? So para ma-address nyo yan, i-click nyo tong picture na yan, tapos i-on nyo tong background transparency na to. Pag click nyo yan, mawawala yung background na black. And then pag print nyo kasi to, meron pa rin yung borderline na to. Ito tong borderline na yan pag na-print. So papakita ko sa inyo dun sa layout pag print nyo siya. Yan, meron siyang linya na ganyan. So para hindi mawala to, i-key-in nyo o i-type nyo sa keyboard nyo yung etong command na to, image frame. Ayan, eto, click nyo to, and then kung naka 1 siyang ganyan, ibig sabihin yan mayroong linya dun sa inyong image. Okay, yan. Supposedly ganyan yung default niya. Okay, pero pag nilagay mo yung image frame, yan, click mo yan, and then you put yung value niya na 0, mawawala yung ating frame na yon. No, pagkalagay mo dito, wala na yung line na yon dito. So mas maganda na yung printing ninyo later on. Okay, ganyan siya mag-insert ng logo. Now, paano tayo maglagay ng letterings naman? So sa paglalagay ng letterings, pupunta tayo dito sa my annotate tab na to. From here, meron tayong multi-line text na yan. I-click nyo to, and then
etong box na to, itong unang box na yan, click niyo dun sa dulo and then papunta dito sa may babang dulo. Yan yung pwede nyong pag typean ng inyong letterings. Ngayon, yung letterings natin is 3mm siya. Dun sa school, ganoon, dun sa may PDF. So, yung size natin kasi ng standard pag naglalagay kayo, naka 2.5 yan. So, pwede nyong palitan ito ng 3mm and then enter lang. Okay, so ibig sabihin 3mm na yung size ng lettering na ilalagay nyo dyan. So, i-key in lang natin, school. Yan. And then, pindutin nyo sa labas. So, yun na yan. Ito na yung ating lettering. So, hindi siya nagsisenter, sir. Anong gagawin? So, move nyo na lang ulit siya. Okay. Pwede nyo ganito, move, and then select yung object, and then spacebar, and then click nyo kung saan nyo siya pwedeng pulutin. Kahit saan dyan, okay lang naman. Ganyan. Tapos, i-center nyo siya dito. Okay, pero hindi nyo magagawa yung paggaganong center kung naka-on yung ortho mode na to. Kasi subukan natin. So, move, select, spacebar, click nyo yan. Pwede yan, di ba? Pero pag naka-ortho mode yan, baba at saka taas lang yung pag-move-an niya. Okay? Maganda yan pag na-move nyo na to. Na-move nyo na to ng ganyan, and then pare-pares sila ng linya na ganon, pwede siyang i-ortho na ganito. Okay, move na ganyan, and then nakalinya siyang ganyan. Maganda yon kasi linya sila lahat yung auto mode. Pero kung gusto mong i-move siya na hindi siya naka diretsong vertical at saka horizontal, i-off mo yung ortho mode na yan. Okay, so ang gagawin natin, i-shortcut na lang natin siya pag gagawa kayo ng mga letterings para hindi na kayo pupunta doon sa annotate saka multiline text ulit at tapos magdadrag ulit ng ganon kasi halos parehas naman yung width niya. Okay, ang gagawin na lang natin is punta tayo sa home, i-select natin to and then i-copy na lang natin siya. Copy and then click nyo sa center and then move nyo dito. So, yan yung kagandahan ng naka-ortho mode. So, lang siya, eksakto siyang straight drop down yung ating lettering. So, ilalagay natin sa center. Matamatahin na lang natin yan. Wala namang problema. So, dito, lalagay natin yung Pangasinan State University. City. Okay. Pero yung size nung lettering na to is nasa 5mm. So, pag magpapalit kayo ng size nito, i-select all nyo yan. Okay. Or Control A or pwede nyong i-drag pa ganon yung inyong cursor. Okay. And then, change nyo itong text height dito ng 5. And then, click Enter. So, lalaki yung text height ninyo. Sir, bakit ganon? Hindi naman kasya yung lettering dun sa may box natin. Anong gagawin? Paano yung gagawin? So, from that, punta kayo dito sa may formatting. Okay? Then, nakikita nyo to, yung width factor ng ano natin, ng letterings natin. Pwede nyo siyang papayatin. Okay? Buti pa yung letters, pumapayat, yung tao kung minsan tumataba. Okay? So, yan yung gagamitin natin. Babaan lang natin yung width factor nya. So, pag click nyo yan pababa, ninipis yan. Hanggang sa magkasya yung ating letterings. So, ganon. Okay? So, next dito naman, i-copy mo lang to. Click mo yan, punta dito sa may baba. So, ito, papalitan yan ng department. Okay? Since pare-pares naman sila ng size, okay, ganyan na lang. Ito naman, i-copy mo lang ulit. Kasi pares naman sila ng size nung Pangasinan State University, and then ano pa yung nakalagay doon, Department of Architecture yata. Yan. So, kasya na siya. So, the rest, you can do so. And then, okay na siya. So, ngayon, ang problema natin dito is, etong mga linya na to,
yan, saka ito, is mas makapal siya, di ba? So, saan nyo siya pwedeng palitan? Dito sa my properties na to. Ito to. So, etong pangalawa, dyan nyo siya pwedeng palitan. Parang itong mga tech pen natin yan. May 0.9, 0.1, 0.13, 0.15, ganun. So, supposedly, dapat nasa 0.5 yata yan. 0.5, ganun. Or 0.3. Bahala na kayo kung ano. Basta mas makapal siya. Okay? So, for me, ilalagay ko 0.5 siya. Okay? Paglagay ko ng 0.5 na ganyan, sir, wala namang nangyari. Hindi naman kumapal yung aking lines. So, for you to see yung kapal ng lines na yan, i-click nyo tong line weight na to. Pag click nyo yan, lalabas yung kapal ng line weight ninyo. Okay. Ang tanong ulit, sir, wala naman yung line weight ko dito sa baba. Saan nyo makikita? So, etong line weight na to, by default, hindi yan lumalabas dyan. So, pag wala to, itong line weight tab na yan, yung button na yan, i-click nyo tong tatlong bar na yan, customization ang tawag dyan, tatlong bar na yan, and then i-click nyo tong line weight na to. Okay? Pag in-unclick ko to o in-uncheck ko to, mawawala yung line weight na yon. So, i-check lang ulit natin yan. Yan. Okay? Yan yung gamit natin. Okay. One more thing. Baka hindi ko to naturo dun sa umpisa. Baka magkamali kayo. I-check nyo ng maigi kung ano yung units na nakalagay dun sa AutoCAD ninyo. Baka kasi mamaya nagprint kayo, inches pala yung nagamit nyong units. So, para ma-check nyo yan, i-key in nyo yung word na unit. Yan. Search nyo itong units na to. Click nyo yan, may lalabas na tab dyan. So, itong insertion scale na to, dapat, ano yan, millimeters. At tapos yung length, type niya is decimal, at saka 0.00 yung precision niya. Pwede rin pa rin ninyo ilagay yung 0.00 ganyan, pero wala nang problema yan. And then yung angle natin will be decimal degrees. Yan. And then kung okay naman na yan, i-click okay nyo na lang din. Kasi kung minsan ito inches yung nakalagay dito. So supposedly millimeters siya. Yun yung gagamitin natin all throughout our course. Okay? So click okay nyo yan, and then all together okay na siya. So, kayo na yung magtapos yung title block ninyo na dalawa. Okay? Thank you and have a good day, everyone.